Yun nga, ngayon nasisimulan yung pagpapatawag sa vlogger. Ngayong araw ba, papatawag yung vlogger or next week? Sabi dito, magsisimula na sa Lunes ang investigasyon ng House of Representatives kaugnay sa pagpapakalat ng fake news at mga fake news peddler. Pangunahan ito ng TRICOM sa pamumuno ni Fernandez. Ayon kay Fernandez, panahon na upang panagutin ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon, particular na ang mga vloggers at vloggers na konektado sa pagkakalat ng disinformation online. Kung meron kayong unahin nyo yung mga trolls ni Lisa Tanas. At kung ang sigurado ako, ipapatawag lang dyan yung mga vloggers na suportado ni Pangulong Duterte. Pero yung mga pangit, yung mga mababaho, makukyoho, na mga syongit, na parang pinulot lang sa kanal, ang mga itsura at mga pag-uugali, na mga vlogger ni Bangag Jr. na binabayaran, pinupondahan ng Kaban ng Bayan, for sure ako, hindi yan ipapatawag. Protektado nila yan. Siyempre, binabayaran nila yan eh. Nagpapakalat ng mga kasinungalingan against me, against sa mga ibang vloggers, hindi yan ipapatawag kasi ang purpose niya ng pagpapatawag nitong waka ng inang tuwad committee na ito ay takutin at patahimikin ang mga Duterte supporters. Talagang Duterte supporters lang. Kasi yung mga supporters lang talaga ng taong bayan na nag-agree sa mga o nagsusuporta sa mga panawagan natin na ginagawang panggigipit ng bangag na administration, hindi sila ganun ganun ka-dedicated in terms of fighting against the bangags. Hindi sila nagmumura, hindi sila nagbibigay ng sobrang emotion nila, kabaga ganun lang yung pakikipaglaban nila. Pero itong mga Duterte vloggers, nakikita nyo dyan, yung mga nakikilala mo, yung mga Duterte vloggers, yan talaga ang kanilang dudurugin. Ikukulong niyang mga yan para patahimikin kayo. Wala na ngang hustisya sa Pilipinas. Wala na ngang freedom of speech. Inuuna pa nila yung vlogger na yan. Imbis na unahin nila yung vice scam. Ang sinasabi ni Fernandez, tinitira din namin sila, tinitira din naman, nagko-comment daw itong mga vloggers, na kumbaga tinitira daw ng mga vloggers sila, ay nagsasalta din kami, sabi niya titirahin din namin. So ang problema, ginagamit ng mga buwaka ng ina, lalo ka na Fernandez na bold star na bobo. So nga, wala ka namang alam buwaka ng ina ka, lumalamon ka sa Kaban ng Bayan, wala kang alam, bob ka. Kitang-kita naman na ang laman ng utak mo burak. Ginagamit nyo ang kapangyarihan, ang mandato na maaring iba sa inyo ay ninakaw at di naman kayo nanalo. Ang vloggers walang kalaban-laban kasi kayo nagtatago kayo sa power nyong contempt, mga buwaka ng genemies nyo. Buisit kayong lahat. Anong kalaban-laban ng vlogger? Sige nga. Kung gagamitin lang ng taong bayan ang utak nila, ang kanilang tunay na pagmamahal sa bayan, wala na dapat ang Congress na yan, burado na yan. Kaya lang, karamihan sa mga Pilipino, gutom, uhaw, binibenta ang kanilang prinsipyo at sinasamantala naman ng mga jutang genemes na ito, gamit din ang pera ng bayan para bilhin ang mga nasa squatters area, bilhin ang mga kulang ang laman ng sikmura. Kaya ang ending niyan, talo talaga ang taong bayan. Di ba? Imagine nyo, vloggers ipapatawag. Ano ba yung kasalanan ng vloggers? Kung merong ginawa ang vlogger na defamatory o kasalanan, bakit hindi filean ng kaso? Ngayon, yung pagpapatawag na yan, pagtakip yan sa vice scam. Kasi ayaw nilang pag-usapan ang pagnanakaw ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas, ng gobyernong Bangag, pakikisabuatan ni Escudero, ni Grace po, ni lahat ng pumirma, ni Saldico, ni Speaker Tambaluslos, doon sa pondo, sa national, not pondo, doon sa pera ninyo. Yan ay pagtatakip. Mag-grandstanding na naman sila at kanilang gigipitin ang vlogger. Tandaan nyo to, sa unang hearing, may makukulong o makukontempt na vlogger. They are destined to do that. Pinagplanuhan na nila yan.
Utos lahat yan ng buwaka ng inang kidnapper, smuggler, kawatan na si Lisa Marcos, si Bangag Jr. na Addictus Benedictus. Yan ang katotohanan yan. Iko-contempt nila. Kaya nga, sabi ko sa inyo, my God, kailan kayo kikilos? Painjikan sa mata ang mga kawatan, sabi ni Kenneth. Sana nga. I-contempt nila mga DDS vlogger para walang maglabas ng mga fake news na ginagawa nila. Sila ang tunay na fake news. Tignan mo lang yung kanilang inulat natin. Wala bang nagpo-proofread sa kanilang mga balita instead na mabilog, magalong ang nilagay nila doon sa binasa natin kanina? Yes, sabi ni Roel, like Channel 167. Ayan, si Channel 167, una nang nakulong yan. Yan talaga gagawin mga palangga. Dilawan always hijackers, sabi ni Den Scorpion. Sarap junugin ang House of Representatives, sabi ni Nicola sa laban DDS vlogger. Diba? Yan kasi binabayaran na nilang lahat. Gusto nila lahat patahimikin. Diba? Ano ang sabi ko sa inyo? Ang mga vlogger na DDS, sinubukan nilang bayaran o oferan. Kung hindi ka papayag, gigipitin ka, kakasuhan ka. Yan ang nangyayari Nangyari sa akin. December pa lang of 2022. No, ako'y nagsasalita na, pinipilit akong aregluhin. Pero nanindigan ako, anong kapalit sa akin? 4 na kaso. Pera ng bayan yan. Sinong kumaso sa akin? Politiko. Chairman, general manager ng PCSO. Si Mel Robles, nakawatan ang putang inang yan. Nakikinabang ang buong pamilya niya, bawat hibla ng nilalamo nila ay galing sa pera ng bayan. Ayaw niya. Yan yung mga niya, hindi daw totoo. Tangina, saan ka kumukuha ng pera? Si Saldico, bawat hibla na nilalamo ng kanilang pamilya, galing sa pera ng bayan dahil ang mga malalaking kontrata ay nakay Saldico. Tapos, sinisira ko daw, defamatory daw yon. Yan, hinaharap ko sila. Di ba? Kung hindi totoo yan. Di ba? Pumupunta pa sila sa Amerika, gumagastos sila ng milyon-milyon at hindi lang naman ako mag-isa. Ang nagsasalita na yung dalawang yan ay kawatan. Yung dalawang designer, yung isa wala na, tumba na yon. Dismiss na ang kaso with prejudice. Yung isa patuloy pa. Ayun, may record ng scamming, harap-harapan, nasa dyaryo. Ineko ko lang. Pero dahil suportado ni Bangag at ni Lisa, gipitin si Maharlika, ayan, pero nilalabanan ko mga buwaka ng ina. Di ba? Lahat yan. Lahat yan mababasura, madidismiss yan. Sa lahat ng kababulano na ngayon, si Trump na presidente. Lalo na kung nabasa na ni Trump yung, for sure, nabasa niya na yung mga sulat ko at mga video ni Bangag. Yung polboronic video. Hello? Alam na ni Trump na addict si Marcos Jr. Pwede ba? Huwag ka magpanggap. Ayaw ni Trump ng addict. Baka yan, chika-chika lang yan. Di ba? Gumagapang sila, nakausapin si Trump. Alam na ni Lolo Trump na addict ka, Marcos Jr. Na authenticated kang addict. Sabi nga ni Trump, dineclare na nga niya na yung mga drug cartel na yan. Yung mga sangkot. Kasabwat ka, ikaw ang cartel ng Pilipinas. Dapat nga gawin ni Trump, i-cancel niya lahat ng visa ng mga politiko. Lalo yung mga kaalyado ni Bangag para hindi na makapasok dito sa Amerika at para hindi na makapag-transport ng nakaw nilang pera at pagbili dito ng mga bahay nila. Di bale, tulungan niyo ako. Alamin niyo lahat, sa lahat ng mga nanonood dito, baka kapitbahay niyo, kamag-anak ninyo, mag-email kayo dyan. Ayan yung email natin, Maharlika Network at Proton Mail. Lahat ng politiko na alam ninyo, na kaalyado ni Bangag, na bumili ng bahay dito sa Amerika, i-email nyo dyan at i-email natin kay Lolo Trump para isuspend niya lahat yung mga yan. Ayaw ni Trump yan. Ayaw niya ng Addictus Benedictus. Sabi ni Kerry Bass, may nagbi-build up kay Bangag, makipagkita daw kay Trump. Well, yung mga bilateral eklabush na yan, tingnan natin kung makikipagkita si Trump sa kanila. Pero syempre,
Napaka-smart nung lolo ninyo, Diyos ko po. Alam niya yan. Parating na nga sa kanya yun. Pero siyempre di sasabihin niyan, baka sabihin niya na baka you'll never know, baka si Trump ang maglabas ng video. Malay mo, di ba bongga yun? One day, nagsasalta siya, nilabas si Bangag, nilabas si Bangag, nasa screen, na nag-addictus benedictus. Sabi ni Saldi Galimit, good day Palangga, mabuhay po kayo. Sinasabi niyo katotohanan, laban para sa taong bayan. Go, go, go. God bless po. Walang pupunta sa rally. Okay? Diyan sa EDSA. Rally yan ng mga bangag. Rally yan ng mga NPA, makakaluwang grupo, mga hangal. Rally yan ng mga walang paninindigan. Rally yan ng mga kalaban ng bayan. Pwede ba? Wag na kayong magpauto at magpabudol muli. Ay, may email daw si Lila. Lahat kayo na alam ninyo na may property dito sa Amerika na politiko. Kasi may mga kapitbahay kayo, nakikita nyo yan, i-email nyo ko. At ikukumpal natin lahat yan.